bayani. So, ang saklaw ng aming mga talakayan ngayon ay ang mga sumusunod. Una ay ang kahulugan ng bayani. Dalawa ay National Heroes Committee. At ang pangatlo, katangian ng isang bayani. At ang panguling talakayan ay tungkol sa ang mga bayani noon at ngayon. Magsisimula na ang unang mag-report. Magandang hapon sa inyong lahat. So bago po simulan ang aking tatalakayin ay nais ko muna ay pakilala ang aking sarili. So ako nga pala si Ginoong Francis Caballero na siyang magtatalakay patungkol sa kahulugan ng bayani. So, ang ibig sabihin ba ng pagiging bayani ay ang pagkakaroon ng superpowers? Na siyang lalaban sa mga super monsters? Mali, kasi nangyayari ng mga ganyan kalimitan sa mga malakas. Ano nga ba talaga ang mga bayani? Para sa inyo, kung kayo ang tatanungin, sino ang itinuturing nyo mga bayani sa inyong buhay? Parents. So, kalimitan sa inyong mga sagot ay ang inyong mga magulang, kapitbahay, anak, kaibigan, at minsan kasintahan. Kung meron man. Sa ating lipunan, meron tayong kinikilala mga bayani. Alam niyo kung sino-sino sila? Hindi. So at yun ay ang ating mga sundalo, mga doktor, mga pulis, bumbero, at iba pa. So ano nga ba talaga ang kahulugan ng bayani? So mga kababayan, pakibasa. Ang isang bayani ay hindi lang tumulong sa kanyang sarili kababayan, kundi ang tumulong sa kapakanan ng kanyang inang bayan. Salamat. So ang isang bayani ay ang mga taong tumulong sa kanilang kapwa-tao at gayon din sa kanilang bayang sinilangan. So sa kasaysayan, ang ating mga bayani ang isa sa dahilan kung bakit tayo nagkaroon ngayon ng kalayaan. Sila yung mga taong matatapang na siyang lumaban sa mga makakaping dayuhan. Kaya naman ay dapat natin silang kilalanin isa-isa. So mamaya ay makikilala niyo sila. So maaari ko bang tawagin ang susunod na report para i-angkay ang patungkol sa National Heroes Committee. Maraming salamat, Ginoong Francis. At ngayon naman ay dadako tayo, bago tayo dadako sa National Heroes Committee, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako, si Pipini Rhea Ricky Conro, kung saan aking tatalakayin ang tinatawag na National Heroes Committee. Ano nga ba ang National Heroes Committee? Ito ay binubuo ni Pangulong Fidel V. Ramos noong Marso 28, 1993 sa ilalim ng Executive Order Number 75. Dito, hindi ba kayo nagtataka kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng kung sino ang nagproklima kung sino ang mga national heroes. So, sila ang mga committee kung saan sila ang nag-organisa sa mga national hero. At ngayon naman ay sa Executive Order Number 75. Sila ang the creating of the National Heroes Committee under the office of the President. So, ito lamang at maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Maganda ba ang inyong hapon? Yes! Mabuti. At ngayon, bago ko sisimula ng aking tatalakayin, nais kong magpakilala. Ako si Binibining Jenny Rosdoro at ngayon, tatalakayin ko ang mga katangian ng isang bayani. Paano ba natin maisusukat ang katangian ng isang bayani?
O paano natin masasabi na ang isang tao ay isang bayani? Kapag siya ay babo? Hindi. Siyempre, kapag siya ay matulungin, mabuti sa kapwa, at may naiambag sa lipunan. Una, ay ito ay batay sa National Heroes Committee. Una, ay ang mga konsepto ng bansa at pagkatapos ay naghahangad at pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. So, hindi natin may susukat ang isang bayani sa isa lamang katangian na mayroon sa kanya. Siyempre, ang isang bayani ay matapang at ang bayani ay nagsusulong sa pagkakaroon ng kolonyalismo at may naiambag sa bansa na malayang independenteng bansa sa kasaysayan. So, ang konsepto ng bansa at pagkatapos ay naghahangad ng pakikibaka or may tatlong bayani na nagsasulong sa kolonyalismo. So, sino ang makapagbibigay ng mga pangalan sa tatlong bayani na iyon? Tama. Sino pa? Tama rin. Sir Rizal? Tama. So, ang tatlong nasabi ng ating mga kaklase ay tama. May tatlong bayani na nangunguna sa kolonyalismo. Sila ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Andres Bonifacio, Garciano Lopez Harna, noong ika-19 na siglo. So, ang mga nagtatakda at nagbibigay ng kontribusyon sa isang sistema o buhay para sa kalayaan at kaayusan ng isang bansa, yan ay ang pangalawang batay sa National Heroes Committee. Ang pangatlo ay iniisip ng bayani, hinaharap lalo na ang mga sumusunod at susunod na henerasyon. So here, ang mga nagtatakda at nagbibigay ng kontribusyon sa sistema o buhay sa kalayaan at kaayusan ay siyang matatawag na isang bayani. At panghuli ay ang pagpili ng isang bayani ay nagsasakot hindi lamang sa pagsasalaysay ng isang kaganapan at kasaysayan, ngunit sa buong proseso na ginagawa ng partikular na tao sa isang bayani. So, ang pagpili ba ng isang bayani ay may susukat lamang sa anyo, panglabas? Hindi. Siyempre, hindi. Ang pagpili ng isang bayani ay hindi lamang simpleng pagpapasya, kundi ito ay may proseso o may nasasangkot hindi lamang sa pagsasalaysay o hindi lamang sa kanyang panlabas ng pananyo, kundi ito ay proseso sa pagsuri o pagsusuri sa kanyang mga nagawang mabuti sa kanilang bayan. O minsan, proseso ng pagpili ng isang bayani ay nagdulot ng pagtatalo sa iba't ibang pananaw ng mga tao. So, kasagaran mga bayani diri kay ay pilang ko kay ang bayani ka na mutabang siya sa kanang usa. For example, ang isang katao hindi niya matatawag ang kanyang sariling bayani kung walang tatawag sa kanya ng ibang tao na siya ay isang bayani. Tama. But, sa totoong katangian ng isang bayani, ito ay may prosesong ginagawa o may prosesong sinusunod ang Batay National Heroes Committee. At susunod na magtatalakay ay si Binibining Binig. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako naman si Binibining Pisari J. Risha. At ngayon naman, tatalakayin natin ang mga bayani noon hanggang ngayon. Una, si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay isa sa mga pinakatanyag na bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Isinilang siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Kilala si Rizal bilang isang pambansang bayani dahil sa kanyang mga naging
ambag sa kilusang pag-aasa laban sa kolonyalismo ng Espanya. Noon, sa panahon ng Kastila, naging boses si Rizal sa kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filipos Verismo. Itinuturing siya na sublime at brilliant na kataga dahil ito ay naglalarawan sa kanyang kahusayan at may kahangahangang mga kakayahan. Tapos naman ay ang mga nobelang ito ay nagmulat ng mga kababayan niyan sa mga abuso ng mga praile at opisyal ng Kastila at nagudyok sa kanilang kamulatan at pagnanais para sa kalayaan. Ngayon, hanggang sa kasulukuyan, itinuturing pa rin si Rizal bilang isa sa mga pinakamahalagang bayani sa Pilipinas. Ang kanyang mga aral at prinsipyo ay patuloy na naglilingkod na inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang pagmamahal sa bayan, ang kanyang pagtataguyod sa edukasyon, at nagudyok sa kanilang kamulatan at pagnanais para sa kalayaan. Sa kabila ng ilang mga pagtutol at kontrobersya sa kanyang pamamahayag at ideya, ang kanyang alaala ay patunay na buhay sa puso ng mga Pilipino bilang simbolo ng pambansang pagkikilala at pagbabago para sa pag-asa. At ngayon naman ay si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isa sa mga kilalang leader at bayani ng Pilipinas. Naging pangunahing leader siya ng Katipunan, isang organisasyon na nagtutulungan para sa layuning makamit ang kalayaan mula sa kolonyalismo Espanyol. Narito ang pagsusuri sa papel ni Andres Bonifacio noong kanyang panahon at ang kanyang kahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Noon, sa panahon ng kolonyalismo Kastila, naging leader si Bonifacio ng Katipunan, isang lilim na samahan na naglalayo makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga dayuhang mananakop. Siya ang nagtatag at unang supremo ng Katipunan. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtagumpay ang Katipunan sa pagsiklab ng revolusyon noong 1896. Ipinapakita ni Bonifacio ang tapang at dedikasyon para sa pakikibakan para sa kalayaan. Ngayon, hanggang sa kasalukuyan, inikilala si Andres Bonifacio bilang ama ng himagsikan at isa sa mga bayaning nagtaya ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ang kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng pambansang kamulatan at pag-asa para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ang kanyang pangalan ay kinikilala sa buong bansa bilang simbolo ng pagsusumikap at para sa demokrasya at pagsasalita. Bagaman may ilang kontrobersya ukol sa mga pangyayari noong panahon ng Katipunan, patuloy rin si Andres Bonifacio at ang kanyang papel ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa pang-aapi. Ang kanyang buhay at sakripisyo sa bayan ay iniugma sa mga pangarap ng Pilipino para sa isang malayang kinabukasan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sino sa palagay niyo or sa tingin niyo ang pambansang bayani? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio? Sino ang makakasagot? Isang tornado o Jose Rizal? Dapat nagawang ganda rin magpinta. Sige, ikaw, bakit si Jose Rizal ang itinuturing mo na pambansang bayani ng Pilipinas? Para sa akin, si Jose Rizal talaga ang pambansang bayani ng Pilipinas sapagkat ang kanyang paraan ng pagkipaglaban sa mga Espanyol ay hindi siya gumagamit ng mga hindi siya
Voltaire at sa paraan ng kanyang pagsulat. Okay. Si Binibining Charlie. Sino ang itinuturing mong pambansang bayan? Para sa akin, maituturing ko pambansang bayani ay si Jose Rizal dahil sa sinasabi pa ni PPJ na hindi siya gumagamit ng kahit anumang kung sa English pa weapons dahil ang ginagamit niya yung para sulat lang talaga para maipaghiganti at para magkaroon ng freedom dito sa ating bansa. At yun lang. Okay. At sa pagpili kung sino ang itinuturing yung pambansang bayani ay may iba't ibang opinion, diba? Pero, hindi pa rin talaga or pinag-uusapan pa rin kung sino yung pambansang bayani dahil nga sa sinabi nyo na si Dr. Rizal ay lumaban through his writing dahil sa mga akda niya. Pero si Andres Bonifacio ay nakikipaglaban through armas. Diba? Tayo lamang at salamat. Salamat, Binibining Gracia. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang talakayin tungkol sa mga bayani noon hanggang ngayon. So, si General Antonio Luna ay kilala bilang isang makabagong leader at bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Isinilang siya noong October 29, 1866 sa Ilocos Sur. Nag-aral si General Antonio Luna ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, subalit naging kilala si Luna hindi bilang sa kanyang karera bilang doktor, kundi bilang isang leader at mandirigma sa panahon ng himagsikang Pilipino sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya. So, ang pinakamahalagang kontribusyon ni Luna ay pagtatag ng unang revolusyonaryong armadong pwersa ng Pilipinas ang La Independencia. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, tinaguyod niya ang disiplina at organisasyon sa La Independencia at nagbigay daan sa mas maraming tagumpay ng mga revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas. Tinagurihan din si General Antonio Luna na bilang the Fury General dahil sa matapang niyang pinagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas laban sa mga dayuhang manako. Tumako naman tayo ni Apolinario Mabini. So, si Apolinario Mabini ay kilala bilang dakilang tagapamahala o utak ng himagsikan. So, tampok sa kanyang buhay ay pagiging isang abogado at political na filosofo. And si Apolinario Mabini ay isa siya sa mga pangunahing advisor ni Pangulong Emilio Aguinaldo ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, isa sa kanyang mga pangunahing konstitusyon ay ang paggabay kay Aguinaldo sa pagbuo ng konstitusyon, which is ang Malolos Constitution, ang kauna-unahang konstitusyon ng Pilipinas na nagsilbing simbolo ng kasarinlan o independence ng ating bansa mula sa mga Espanyol. So, ang kanyang filosofiyang pangpamahalaan ay nakakatulong sa pagbuo ng batas at pamamaraan sa pamahalaan ng unang Republika ng Pilipinas. Higit pa rito, inilahan ni Mabini ang kanyang pananaw sa pamamagitan ng kanyang mga gawain tulad ng El Verdadero del Loco o ang tama at mabangis na 10 kautusan, kung saan itinaguyod niya ang dignidad at karapatan ng mga Pilipino. So bago ko tapusin ang aking presentasyon, may isa akong katanungan sa inyo.
Bilang isang estudyante, ano ang iyong kontribusyon sa ating bansa? Charlie. Bilang isang estudyante, siguro ang magiging contribution ko sa ating bansa ay sa pamamagitan lamang ng pagharap ng ating tungkulin at responsibilidad bilang isang mag-aaral at isa na rin dito ang pagiging isang mabuting mag-aaral. Dahil dyan, napakalaking contribution na yan ng ating bansa. At isa na rin dito ang pagsunod ng alituntunin dito sa ating bansa at ang pagrespeto rin ng watawat ng Pilipinas. Salamat. Orian, bilang isang estudyante, ano ang iyong kontribusyon sa ating bansa? Ang kontribusyon ko sa ating bansa ay ang pagiging isang Pilipino ay isang pagiging Filipino citizen dito sa Salamat. Ang iyong mga sagot ay tama. So katulad nila General Antonio Luna at Apolinario Mabini, ang kanilang mga kontribusyon at legasiya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at aral sa kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino. So bago ko ipakilala ang susunod na reporter, ako nga pala si Crystal Faye Escol. Binibining Itorma. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Kathleen Itorma. At atin naman talakayin ang buhay ni Emilio Aguinaldo at kung bakit nga ba siya naging bayani. Si Emilio Aguinaldo White Family ay pinanganak noong Marso 22, 1869 sa Cavite, El Vicio, na ngayon ay tinatawag na Hawit, Cavite. Siya ay isang Pilipinong general, estadista. Ang ibig pala sabihin ng estadista ay taong kumakalap ng mga statistic o data para may batayan sa paggawa ng proyekto o kalakaran. At magdilimagsik kapilala bilang unang Pangulo ng Pilipinas. At ito naman ang kanyang mga kontribusyon. Una ay unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bilang unang Pangulo ng Pilipinas, nagampanan ni Emilio Aguinaldo ang mahalagang papel sa pagiging leader at pagtatatag ng institusyon sa pamahalaan. Ang susunod ay pagdeklara ng kalayaan. Si Aguinaldo ang nagdeklara ng kalayaan mula sa mananakaw sa Espanyol noong Hunyo 12, 1868 sa Hawit, Cavite. Ito ay pupukaw sa damdamin ng mga Pilipino at magbigay inspirasyon para ipagpatuloy ang laban sa kalayaan ng ating Pilipinas. Ikatatlo naman ay pakikipaglaban sa libarsikang Pilipino. Bilang isa sa mga leader ng libarsikang Pilipino laban sa mga Espanyol, pinamumunuan ni Emilio ang mga labanan upang makamit ang kalayaan. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging liderato, siya ay nagtagumpay sa ilang mga labanan at nagbigay ito ng inspirasyon sa iba pang mga revolusyonaryo. Sunod naman ay si Emilio Jacinto. Sinilang si Jacinto noong Disyembre 15, 1875 sa Balintawak, Caloocan. Si Emilio Jacinto ay isang Pilipinong revolusyonaryo, scholar, at pilosopo na kilala bilang utak na katipunan. Siya ay nag-iwan ng malaking kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang malikhaing filosopo at leader na katipunan. At kilala siya hanggang ngayon bilang isa sa mga bayaning nagpapakita ng pagiging matatag at dedikasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang unang kontribusyon ni Emilio Jacinto ay siya ang naging utak na katipunan. Dahil sa kanyang katalinuhan at malalim na pag-unawa sa mga isyong panglipunan at pangpolitika. Bilang isa sa mga pinuno na katipunan,
Siya ang nag-ambag ng ideolohiya at prinsipyong nagsilbing gabay para sa revolusyonaryong kilusan. Susunod naman ay magsulat ng Martelya na Konstitusyon. Ito ay isang akda na sinulat ni Emilio Jacinto. Isang aklat na naglalaman ng mga panuntunan, prinsipyo at layunin na katipunan. Ang aklat na ito ay nagsilbing gabay para sa mga miyembro ng samahan at nagturo sa kanila kung paano maging tunay na makabayan at makatarungan. Ang sunod ay pakikipagbaka sa labanan. Ang ibig sabihin ng pakikibaka ay pagkakaisa sa labanan. Bilang isang leader at mandirigmang bayani, aktibong nakibahagi si Jacinto sa mga labanan laban sa mga Kastila. Ipinakita niya ang kanyang katapangan at dedikasyon sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Pagpatuloy naman ni Binibining Reza Morelos ang talakayan. So, magandang hapon. Kilala ba ang mga bayani na ating natalakay? So, base sa aking nalalaman, meron tayong 6 na mga bayani. So ngayon, ako nga pala si Jessabe Boreros at ako ang magtatalakay sa inyo sa pang-7 at pang-8 bayani. Alam ko na nakakaantok talaga ang pagtatalakay ng ating kasaysayan. Lalo-lalo na ito, tungkol sa mga bayani. Ito ay napaka-importanting talakayan dahil sila ang nag-ambag ng malaki para sa ating kasaysayan ng Pilipinas. So ngayon, ito ang pang-7 at pang-8 na bayani. Sila rin ay nagbigay din ng ambag. Pero dito, magbibigay lang ako ng maikling description sa kanila. So ito, ang unang bayani ay si Francisco Balagtas Balcazar. Kilala rin din naman natin siya, di ba? Yes. So si Francisco Balagtas Balcazar ay ipinanganak bilang si Francisco Balagtas de la Cruz. Yan ang pangalan niya. Noong April 2, 1788. Ang year na ito ay ang year ng kanyang kamatayan. So 1862. Siya ay namatay ng 74 or 74 na taon. So, siya ay isang Pilipinong Makata. Ano ang ibig sabihin ng Makata? Manunulat. Yes, salamat. Manunulat. Siya ay isang manunulat. So, siya ay isang Pilipinong Makata at makuha na to siya sa mga linya sa mga manunulat like ni Dr. Jose Rizal. And ang famous na kanyang naisulat ay ang Florante at Laura. Ito ay isang akda, ito ay isang awit. Tungkol sa kanyang buhay, talambuhay niya, ang pag-ibig niya, at ang kabiguan niya sa buhay. So, ang Florante at Laura ay simbolo ng unang pagsulat para sa bayan. So, it means na siya ang naging inspirasyon sa pagsulat nila ni Dr. Jose Rizal at ni Apolinario Mabini. Si Francisco Balagtas ay lubos na hinangaan ni Dr. Jose Rizal at Apolinario Mabini at iba pang mga manunulat. So, siya rin ang nakuna ng inspirasyon sa Balagtasan. Ang Balagtasan ay ang pagtawag natin sa debate sa Pilipino. So, ito ay ginagawa sa kada buwan ng wika, ang Balagtasan. So, ang sunod na bayan naman ay si Gabriela Silang. Ito pala ang kanilang mga larawan. So, ito si Francisco Balagtas Balcazar. Ito siya. Tapos, ito naman si Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ay pinanganak bilang si Maria Josefina Gabriela Casinio Silang. Mataas ang pangalan niya, no? Siya ay sinilang noong 1731 hanggang 1763. Siya ang unang babaeng general ng Pilipinas
at ang unang babaeng martir. Ibig sabihin, siya ay inawardan siya or binigyan siya ng parangal na ganito dahil sa kanyang katapangan at kagitingan sa paglalaban o paglilipagsik sa mga Kastila. So, ang unang lumaban sa mga Kastila ay ang kanyang asawa na si Diego Silang. Nung namatay si Diego Silang, siya ang nagpatuloy sa laban ni Diego Silang. Kaya nga, tinagurian siya unang babaeng general dahil nag-lead siya ng mga babaeng mga sundalo. Ngunit sa kasamaang palad ay nawalan sila ng puwersa laban sa mga libu-libong Kastila. Kung kaya, si Gabriela Silang ay binakip at binitay. Kaya siya, at nung binitay siya, dito natin nakuha yung kanang partidong pampolitika ngayon na tinawag na Gabriela. So, diyan natin kinuha yung inspirasyon natin sa kanya. So, ito si Gabriela Silang at huwag niyong kalimutan ang kanilang mga mukha. No? That is very important. Ang sunod na talakayan ay ibibigay ko sa susunod na reporter. Maraming salamat. So, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Benibining Erica Brigues. So, ngayon, dahil tapos na natin talakayin o kilalanin ang mga pinikilala nating bayani noon, tatalakayin naman natin ang mga makabagong bayani ngayon. So, unang-una, isa sa makabagong bayani ngayon ay si Benigno Ninoy Simeon Aquino Jr. o mas pinikilala natin bilang Ninoy Aquino. So, si Ninoy Aquino ay sinilang noong ika-27 ng November 1932. Subalit, siya rin ay namatay noong ika-21 ng Agosto 1983. So, ang tanong, ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkamatay? So, ang dahilan ng pagkamatay ni Ninoy ay he was assassinated. So, his death was very controversial. Like, wala pa ganina, di ba, nag-design, nagpapatay sila kaya. So, based on sa akong na research is that what happened kay, so, bilang isang senador sa ikapitong kongreso, si Ninoy ay isang pinakamatindi katunggali ni Pangulong Ferdinand Marcos. Do you know what's katunggali? So, enemy sila ni Marcos. That's why when na-declare martial law, si Ninoy guys, siya ay isa sa pinakaunang inaresto matapos buwagin ang Kongreso at idineklara ang batas militar noong 1792. So, ito ginadakop siya tapos he was imprisoned for a very long time. Then while he was imprisoned, nagkaroon siya ng sakit sa puso. At hinintulutan naman na maoperahan sa Estados Unidos. Ngunit dahil sa kanyang pagnanasang maglingkod sa sambayanang Pilipino, bumalik si Ninoy sa Pilipinas. Subalit sa kanyang pagbalik ay hindi na niya naisakatuparan ang kanyang mga adhikain dahil siya ay binaril sa paliparan ng MIA or the Manila International Airport, or it is known today as So that was the reason when the change of Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport. So, itinuturing si Ninoy bilang isang bayani dahil siya ay naging inspirasyon ng karamihan bilang isang tao na tumayo laban sa malupit ng diktatorya, si Marcos. So, si Ninoy ay ginawaran din isang bayani sa kasalukuyang panahon dahil sa kanyang ginawang paglaban sa diktatorya ni Marcos. So, aside from this,
declared as bayani dahil sa kanyang ipinapakita kabayanihan na gusto niyang maglingkod sa Pilipinas, subalit hindi yan nagawa dahil nasa nangyari doon sa airport or sa pag-assassinate sa iyo. So that would be all for Ninoy. Now, let me call the next reporter to discuss the other bayani. So, magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Pinipinig Julian May Gugog. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagkilala sa mga bayani noon at ngayon. So, ngayon at tapos na ipakilala ni Binibining Brigues si Benigno Ninoy Simeon Aquino Jr. Ngayon naman ay tatalakayin natin o kilalanin natin ang kanyang asawa na si Corazon Aquino. So, si Corazon Aquino na may tunay na pangalan na Maria Corazon Sumulong Puhangko Aquino ay ipinanganak noong January 25, 1933 at pumanaw noong August 1, 2009. So, si Corazon Aquino ay ang ikalabing isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang kauna-unahang babaeng naluklok sa nasabing pwesto mula February 25, 1986 hanggang June 30, 1992. So siya ay ang tinaguriang ina ng demokrasya dahil sa kanyang pagsuporta sa panunumbalik ng demokrasya sa bansa. So a little quick recap, ang demokrasya pa pala ay ang sistema ng pamamahala na kung saan ang mga mamamayan ay may karapatang pumili ng kanilang leader at mga panukala para sa pagbabago at pag-unlad ng bansa. So, to go back, nung naging Pangulo na si Corazon Aquino, nagdala siya ng malaking pagbabago sa politika ng Pilipinas at nagambag ng kasaysayan sa demokrasya ng Pilipinas. So, ang limang to ay ilan lang sa mga kontribusyon o naitulong o nagawa ni Corazon Aquino sa Republika ng Pilipinas. So, ang una ay ang People Power Revolution. So, meron ba kayong or sino ang makapagbibigay ng kanyang ideya kung ano ang People Power Revolution? Yes, Ms. Bibiting Jacqueline. So, ang People Power Revolution or EDSA People Power ay ito yung pagtitipon-tipon ng mga milyong-milyong Pilipino sa EDSA upang magprotesta, upang pababain sa presto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at upang maitigil na ang martial law. So, tama. So, yun ay very compact na answer. So, isa sa mga rason kung bakit naging bayani si Corazon Aquino dahil siya ang nagtaguyod sa People Power Revolution. Dahil nung siya ay naging Pangulo, siya ay naging boses ng oposisyon na laban sa diktatorya ni Ferdinand Marcos. So, ang Peaceful People Power Revolution ang Peaceful People Power Revolution noong 1989 ay nagdala ng pagbagsak ni Ferdinand Marcos at pag-angat ni Cory Aquino sa kapangyarihan. So, pangalawa ay ang pagpapatibay ng demokrasya. So, pagkatapos ng pagbagsak ni Ferdinand Marcos, isinulong ni Corazon Aquino ang pagsasagawa ng bagong konstitusyon noong 1987 na nagtataglay ng promisyon ng pagtutok sa pagpapatibay ng demokrasya at karapatang pagtao sa bansa. So, ang pangatlo ay ang agrarian reform. So, isinulong din ni Corazon Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP upang reformahin ang lupa sa bansa at ipabahagi ito sa mga magsasaka. So, ito ay naglalayong mabigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang pang-apat ay economic reform. So, sa dami ng nagawa ni Corazon Aquino, siya din ay nagawa pa siya ng hakbang upang mapabuti ang kalagayan sa ekonomiya ng Pilipinas. So, kabilang na doon
ang pagtataguyod ng fiscal discipline at ang pagtataguyod ng mga proyektong pag-ekonomiya. So, ang panghuli sa ilan lang mga nagawa ni Corazon ay international relations. So, itinaguyod niya ang maayos na relasyon sa iba't ibang bansa at nagtaguyod ng positibong imahe ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. So, ngayon, kilala niyo na ba kung sino si Corazon Aquino? Mabuti. So, ngayon, dadako naman tayo kay Manny Pacquiao. So, alam ko, lahat kayo ay nakakakilala kay Manny Pacquiao. So, sino hindi nakakakilala kay Manny Pacquiao? Kaya ako masungga. So, kilala natin si Manny Pacquiao. So, si Manny Pacquiao na may tunay ng pangalan na Manuel Zapidran Pacquiao ay isinilang noong December 17, 1978. So, siya ay isang Filipino musician and former professional boxer. So, siya din ay naging senador ng Pilipinas mula noong 2016 hanggang 2022. So, itong apat din ay ilan lang sa mga nagawa ni Manny Pacquiao kung bakit siya ay tinaguriang isang bayani ng Pilipinas. So, una ay ang sports. So, si Manny Pacquiao ay tinuturing na isang bayani sa larangan ng boxing. Ang kanyang matagumpay na karera at mga pagwawali sa iba't ibang weight divisions ay nagdulot ng karamalan sa ating bansa na nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino, lalo na sa mga bata. So, di ba, dapat kayo mga bata kung mag-boxer po kay idol ako si Manny Pacquiao. So, muna ang kanang inspiration na iyang hatag sa hindi lang sa mga bata, basta sa buong Pilipinas. So, ang kanyang magiging world champion ay nagbigay din sa kakayahan ng Pilipino na makipaglaban o makipagsabayan sa mga pantaigdigang palakaran. So, ang next is charitable work. So, bilang isang papublikong tao, kasi papublikong tao dahil naging senado nga si Manny Pacquiao sa Pilipinas. So, bilang isang papublikong tao at mambabatas ng taguyod si Pacquiao ng iba't ibang proyekto sa ilalim ng Manny Pacquiao Foundation na naglalayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan tulad ng mga proyektong pang-edukasyon, medikal at iba pa. Pang-tatlo ay ang politika. So, si Pacquiao ay nag-iikot bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Nagsulong siya ng mga pulisya at programa na inaakala niyang makakapagtulong sa sambayanan. So, ang kanyang presensya sa Senado ay nabigay ng boses sa mga isyu at pangangailangan ng mga sektor sa kanyang kinakatawan. So, panghuli ay ang pagiging inspirasyon. So, na to ako sa Victoria sa sport. So, bilang isang kilalang personalidad, si Pacquiao ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao, hindi lang sa mga bata. So, nagbigay din siya o nagsilbi din siyang inspirasyon sa mga tao, hindi lang sa larangan ng sports, kundi pati na rin sa iba't ibang aspekto ng kanyang buhay. So, ang kanyang kwento ng tagumpay mula sa simpleng buhay patungo sa very rich. Kaya buhay patungo sa inato, panindigan sa itabdado ay nagbigay din ng pag-asa at determinasyon sa karamihan. So, yun lang sa aking parte at ngayon ibibigay ko ang virtual ko kay Bershie. Ang floor sa susunod na unang malaki. So, magandang hapon sa lahat. Bago ko i-introduce ang dalawang bagong bayani, ay ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Jonathan Talibuta. At magandang hapon. So, unang bagong bayani ay si Efren Peña Florida. So, ang kanyang full name ay Efren Jeronimo Peña Florida. Siya ay ipinanganak noong Marso 5, 1981 sa Cavite City, Philippines. So, siya ay kilalang bayani sa Pilipinas dahil sa kanyang makabagong paraan ng edukasyon at pagtulong sa mga kabataan. At isa siyang guro at aktivista na naglaan ang kanyang buhay
nagtagumpay sa pagtulong sa mga karapatan ng mga kabataan. So, hindi natin masasabi na siya ay isang bayani kung wala siyang kontribusyon sa ating bansa. Ang una na kontribusyon is the Dynamic Teen Company. So, itong Dynamic Teen Company ay itinatag ni Peña Florida noong 1997 at ito ay isang organisasyon or grupo ng mga kabataan na nagbibigay ng edukasyon sa mga bata na hindi nakakapag-aral or nasa mga lugar na mahirap abutin ng mga guro. Ang layunin ng organisasyong ito ay mapalaganap ang kahalagahan ng edukasyon at pagtulong sa kapwa. Ang pangalawa naman ay Carton Classroom. So, ito yung carton na may mga gamit katulad ng libro at mga dapat gagawin ng mga estudyante. So, isa sa mga pinakakilalang proyekto ni Peña Florida ay ang Carton Classroom. So, sa pamamagitan ng mga karton na puno ng aklat at kagamitan, ipinagkaloob ng Carton Classroom ang edukasyon sa mga kuko na hindi abot ng tradisyonal na paaralan. Ito ay isang paraan upang maabot ang mga batang hindi nakakapag-aral sa komunidad. At sa pangatlong kontribusyon ni Florida ay ang mga panuan at pagkilala. So, dahil sa kanyang matagumpay na mga proyekto, marami ang parangal at pagpagkikilala ang iginawad kay Peña Florida. Isa siya sa mga pinagdatanghalan ng CNN Hero of the Year noong 2009, kung saan napapansin ang kanyang mga natataning kontribusyon sa larangan ng edukasyon at pag-asa. Sa pamamagitan ng dedikasyon ni Peña Florida sa pagtutulong sa mga kabataan at sa kanyang makabagong paraan ng edukasyon, siya ay naging inspirasyon ng marami at isang halimbawa ang tunay na bayani na may malasakit sa kapwa. Sa pangalawa naman, si Efren Bata Reyes. Alam ko familiar sa inyo si Efren Bata Reyes. Hindi nakarinig ka sa kanya? Yes! Okay. So, si Efren Bata Reyes ay isang kilalang bayani sa larangan ng bilyar. Isa siya sa mga pinakamagaling or pinakamahusay na malalaro ng bilyar sa buong mundo. So, siya ay pinanganak noong August 23, 1954 sa Pampanga, Philippines. So again, hindi natin masasabi na siya ay bayani kung wala siyang kontribusyon sa Pilipinas. So, ang kanyang unang kontribusyon is pabansang tagumpay sa bilyar. So, si Efren Reyes ay kilala sa kanyang pambansang tagumpay sa larangan ng bilyar. So, siyang world pool champion at maraming beses na siyang nanalo ng mga prestigious na awards at competitions sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pangalawa ay inspirasyon sa mga manlalaro. So, bilang isang Pinoy billiard players, naging inspirasyon si Reyes sa mga maraming Pilipino na may pangarap na maging mahusay sa kanilang larangan, sa larangan ng pagbilyar. Ang kanyang tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na mangarap at magsumikap sa kanilang mga pangarap. At pangatlo ay pagpapakita ng galing. Sa pamamagitan ng tagumpay ni Efren Bata Reyes, ipinapakita niya ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at pag-abot ng tagumpay sa anumang larangan. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng determinasyon at pag-asa sa marami. Sa kabuuang pananaw, si Efren Bata Reyes ay isang bayani sa larangan ng bilyar at naging inspirasyon sa
sa sambayan ng Pilipino. Ang kanyang mga tagumpay ay naglalarawan ng kahusayan, dedikasyon at halagahan ng magbibigay inspirasyon sa iba pang mga tagumpay. Yan lamang at salamat. Ibibigay ko na ang report sa next reporter. Thank you. Magandang hapon sa lahat. Okay pa ba kayo dyan? Okay pa. So, sino sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang OFW? Overseas Okay, so, ang mga overseas Filipino workers ay itinuturing na isang bagong bayani. So, may kilala ba kayo na mga OFW na trabaho sa ibang bansa? Pwede nyo bang i-share ano yung trabaho nila at kung saan silang bansa ngayon? Pwede nyo bang magtaas ng kamay ang gusto mo? Okay, so, Meron akong minsan na nagtatrabaho ngayon sa South Carolina bilang guro. thank you. So, itinuturing bilang bagong bayani ang mga OFW dahil sila ay umaalis upang magtrabaho sa ibang bansa na kakaya nilang iwanan ang kanilang pamilya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. So, di ba, maisip nyo ang kanilang kalungkutan na sinunta sila doon sa ibang bansa nagtatrabaho mag-isa para lang matagpuin ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Isa rin sa patuturing na bagong bayani ang OFW kasi hindi lang sila nakatulong sa kanilang mga pamilya, kundi natutulungan din nila ang ating ekonomiya ng ating bansa dahil sa pagbabatala nila ng mga milyon-milyong dolares at ibang pera na galing sa kanilang bansa pinagtatrabahuan, ay nakapunta na sila dito ng mga malalaking pera na i-exchange ng ating mga kababayan sa pesos. So, itinuturing talagang bagong bayani ang OFW kaya di natin masusukat ang kanilang mga sakripisyo. Di natin alam na nakakapagdana sila ng mga diskriminasyon sa kanilang bansa pinagtatrabahuan dahil sila ay mga banyaga. May iba sa ating mga kababayan sa ibang bansa ay nakapagdanas ng pananakit, mga tuturing sila na parang hindi tao dahil tuturing silang katulong lang doon sa ibang bansa. May iba tayo na mapalitaan na iba pinamatay. Kaya hindi natin masusukat ang kanilang kabayanihan upang matabunan ang pamilya at ang ating ekonomiya. So, ang overseas Filipino workers ay masisipag. Kilala ang ating bansa sa pagiging masipag. May mga nurse, teachers, kaya sa Argentina, may teacher siya na nasa ibang bansa na hindi lang sinishare ang kanilang knowledge dito sa Pilipinas, kundi din nila na may kaya din tayo na mag-share ng ating knowledge sa ibang bansa. So ito yung mga larawan ng mga overseas Filipino workers at ito naman ay umuwi na siya. Diba makikita nyo ang saya ng, for example, yung company mo dun sa ibang bansa na may contract siya doon na 4 years or 10 years dun sa ibang bansa, di mo makakaya na, di mo makita mo yung pamilya dahil nasa malayo, tapos ikaw nagwawaldawas, batas-batas ka ng pila dito kasi alam ano yung kaya dahil sinaranas ang papa mo dun sa ibang bansa. So, tinuturi ang mga OFW isang bayani sa ating bansa noon. So, ipapasa ko ang susunod na bayani sa ating super. Ako nga pala si Lian Green. So magandang araw sa inyo lahat. Lahat ba kayo ay nakinig ng maayos sa mga unang nag-report ng talakayan nila? Kasi kung nakinig kayo pagkatapos ng aking talakayan, may konting katanungan lang. Pero bago sa lahat, nais ko ipakilala ang aking sarili. Ako lamang ang nag-iisa at walang katulad na si Binibining Maris Janelyn Capinero. So ngayon, ang aking tatalakayin ay bakit nga ba kabilang ang mga guro bilang bayani natin ngayon? Ang mga guro ay tinuturing na bayani dahil sa kanilang mahalagang papel sa lipunan, paghubog ng mga kabataan at
pagbibigay kaalaman. At ngayon naman ay narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit napabilang ang mga guro bilang bayani natin ngayon. May 4 na dahilan. Ang unang dahilan ay ang pagtuturo ng kaalaman. Ang mga guro ay nagbibigay ng edukasyon sa mga estudyante, nagbibigay kaalaman sa pamamagitan ng kanilang aralin. Natututo ang mga estudyante tungkol sa iba't ibang asignatura, kasaysayan at iba pang mga pwedeng pag-aralan. Ang pagtuturo ng mga guro ay nagbubukas ng pintuan ng kaalaman at nagbibigay daan sa mga estudyante upang maabot ang kanilang mga potensyal. Dahil tayo mga estudyante ay may kanya-kanya at sariling potensyal. Hindi ko lang natin nakikita ngayon, pero alam ko, habang umiikot ng mundo at habang nag-aaral tayo, lalabas ang potensyal natin lahat. Kasi every one of us is unique in their own way. So, ang pangalawang dahilan ay ang pagbubog ng mga mamamayang responsable. Responsable ba tayong lahat? Yes. May iba hindi, may iba meron, pero responsable tayong lahat. Responsable tayong mag-aaral, kaibigan, at higit sa lahat, responsable tayong anak ng ating mga magulang. Tama? Tama. Okay. Ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo ng akademikong kasaysayan, kundi pati na rin ang moral at etnikong prinsipyo. Sila ay nagtuturo ng tamang pag-uugali, paggalang sa kapwa, at paggalang sa sarili at pagiging responsableng mamamayan at pag-aaral. At responsableng anak na rin. Sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa at gabay, ay tinutulungan nila ang mga estudyante na maging mamamayan na may malasakit at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Ang pangatlong dahilan ay ang pag-impluwensya sa mga estudyante. Ang mga guro ay nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pasensya at suporta. Nabubuo ang tiwala at pag-asa sa mga estudyante sa kanilang sarili dahil sa mga guro. Ang mga guro ay nagiging mga tagapagtaguyod ng mga pangarap at ambisyon ng kanilang mga estudyante. At nagbibigay daan din sila upang makamit ang kanilang mga layunin sa buhay. At ang panghuling dahilan ay ang pagharap sa mga hamon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang hamon na hinaharap sa ating sarili at buhay. It's personal and some are just leisure na mga hamon. Dumadaan lang. So, ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo ng mga estudyante, ngunit nagbibigay din sila ng suporta at gabay sa mga oras ng mga hamon. Sila ay handang tumulong sa mga estudyante na nangangailangan ng tulong upang malampasan ang isang pagsubok na napagdadaanan ng estudyante. Ang kanilang dedikasyon sa pagmamalasakit ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga estudyante upang harapin ang hamon sa buhay. Ngayon, alam na natin ang 4 na dahilan kung bakit ang mga guro ay bilang bayani natin ngayon. Ang mga guro ay tunay na mga bayani dahil sa kanilang mahalagang contributions sa lipunan. Sila ay nagbibigay ng liwanag at nagbubukas ng mga oportunidad para sa lahat ng henerasyon. Ngayon, may tanong ako. As a future teacher, ano nga ba ang katangian na meron kayo na para sa inyo ay walang ibang katangian ang mga kakompetensya niyo? Kahit isa sa inyo. Okay, I'll go first. Hindi naman sa nagmamayabang, but I myself, I am confident. I am fully confident to myself na I can do things better. And every one of us have their own confidence. Hindi lang natin nahahasa lahat kasi yung iba, late bloomer at early bloomer. So ngayon naman, anong katangian na meron kayo na para sa inyo ay wala sa iba?
anyone? Let's have Miss Sharif Abanio. Kahit isang sagot lang, anong katangian ang meron ka na para sa iyo wala yung makakompetensya mo as a future educator? Magandang hapon sa ating lahat. Para sa akin, ang katangian na mayroon ako na wala sa iba ay ang pagiging matulungin at mandit. May respeto sa nakakatanda. Hindi naman sa sinasabi ko na ang iba dyan ay walang respeto at hindi matulungin. Sinasabi ko lang na meron ako at special ako dahil mayroon akong katangian na ganyan. So, yung pangkop. Tama. Ngayon, may tanong ako. Sa lahat ng mga pa-skill na visual aid or IMs, ilan ang mga bayani noon? Ilan ang mga bayani noon? 8. Pwede niyo bang isa-isahin kung sino ang 8 bayani noon? Dr. Felizar, Andres Bonifacio, General Antonio Luna, Apolinario Mabini, Emilio Aguinaldo, Emilio Jacinto, Francisco Calanchas Baltazar, Gabriela Silang. Okay, ang galing naman. Nakikinig na kayo kanina. Ngayon naman, ilang mga bayani nasa kasalukuyan o ang ngayon? 6. Marami. Okay. Pakibasa. Benigno Leonor Senior Aquino Jr., Corazon Aquino, Manny Pacquiao, Efren de la Florida, Efren Bata Reyes, mga OFW, mga guro. Nakpakan niyo yung sarili. So, dyan nagtatapos ang talakayan ng unang pangkat. Ako ay walang iba kundi si Binibining Marisel Caminero at sana may napulot kayong aral at leksyon sa aming talakayan. Maraming salamat.